Ito ang Bacas River, isa sa mga pinakasikat na pasyalan sa Norzagaray, Bulacan. Kilala ito sa malinaw at malamig na tubig at sa mga naglalakihang batong may bakas umano ng paa ni Bernardo Carpio, isang alamat na nagbibigay kakaibang misteryo at ganda sa lugar. Ngayon, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan kung bakit sa kabila ng taglay nitong ganda ay marami ang nalulunod sa ilog na ito. Isang 27 taong gulang na lalaki ang tinangay ng malakas na agos sa Bacas River sa Norzagaray, Bulacan. Pakita natin po ng labi ng isa sa mga estudyanteng nawawala matapos malunod sa Bacas River sa Norzagaray, Bulacan. Na-recover na ang mga bangkay ng dalawang estudyanteng nalunod sa Bacas River sa Norzagaray, Bulacan. Check 1, 2, microphone, check. Yeah. Maganap man ang libo-libong kasalanan, katumbas ito ay isang persa ng kabutihan. Kahit gano'n pa man, kalakas ang kadiliman ni Judas sa bawat butas. Lulusot pa din ang katotohanan na tuklas sa liwanag ay masigit. Kahit matay nakapikit dahil bukas ang isip. Mga kap, magandang gabi sa inyo. Nandito kami ngayon sa Bacas River. Subukan natin mag-investigate. Kasama natin si Sir Bungo TV, si Black Sheep ng Hellfire, at saka si Sir Ed, tsaka si Sir Lancy, Flashlight Manila. So titingnan natin mamaya kung totoo yung claim na may something dito sa ilog kaya madalas may nalulunod. May nagsabi na every year, meron naman sabi every week. Yeah. So hindi ko alam, to be honest. Susubukan natin alamin kung totoo, kung ano mang mangyari sa investigation na to. Sana lang maging safe lahat. Si Sir Ed na andun na yan. Yan, nagsiset up sila. Si Sir Ed. Tapos si Sir Bungo, ayun, na andun. Tama kung kita nyo, no? Kailangan hawak na pambubuhay nga tayong flashlight. So ayun, si Sir Black Sheep, Sir Bungo, nag-spirit box ata si Sir Bungo, Sir Ed, ito yung Sir MJ. Dito sa part na to, nagsimula na kami maghanap ng kanya-kanyang pwesto kung saan sa tingin namin makakapag-conduct kami ng investigation. Wala sobrang lakas ng po eh. So, mag-ipunto na lang, Hanap na lang mga tubig, Sobrang lakas ng para ka matutumba doon. Sa ilalim yung, pinakamalipot na current. Ayan si Sir Solga TV. Magandang gabi. Bisitahin niyo yung Sir Black Sheep. Facebook channel niya at yung Sir Black Sheep ng Hellfire. page niya at yung YouTube channel. So tingnan natin mag-spirit box din tayo. Tingnan natin yung EMF pala, yung papalo. Naisip ko na doon pumuesto sa malayo sa halos katapat ng estatwa kung saan sinasabi na doon madalas inaanod yung mga natulunod. So yun, yeah. So tingnan natin mga kap, kung may masasagap tayo. Baseline, ang EMF natin baseline lang. Yeah. At dahil wala rin namang nadetect ang EMF meter, dito nagdesisyon na akong gumamit ng spirit box. May kasama ba ako rito? Kung may kasama nga ako, magsalita ka. Ilang minuto pa lang yung nakakalipas nung sinimulan ko yung spirit box session.
Pero naisip ko at napagtanto ko na kailangan ko na rin lumipat ng pwesto dahil hindi ako nag-iisa. Napapaligiran ako ng mga... Ang lakas ng ingay ng ano? Ano ba yung palaka ba yung mga kap? Kaya naisip kong lumipat dun sa kabilang side na halos kasunod ng pwesto ni Sir Bungo. Lilipat tayo ng ibang pwesto. Ayan. Tingnan natin kung ano meron. Tanungin natin si Sir Bungo kung meron siyang nasagap. Tanungin lang natin. Sir Bungo, may nasagap ka ba rito? Hindi ko alam kung false reading or ano i-review ko pa Pero so far, walang groundbreaking Pumesto kasi ako dun sa dulo. Kasi sa may tapat ng bato. Oh. Wala maingay. Mas maingay pa yung palaka kaysa sa sa spirit box Nag-try ka doon? Oo. Kasi iniisip ko lang naman since dun yung nanggagaling yung tubig, tsaka yun yung part na malalim tapat ng Saka dyan sila nagsisearch ng ng rescue dati Oo, dun nga. So after ko magtanong kay Sir Bungo tungkol dun sa kung ano man yung nasagap niya, nagsimula na ulit akong maghanap ng pwesto kung saan uulitin ko yung spirit box session. So yan mga kapatid. Aray ko. So yan. Ayan mga kap, no? Pwesto lang tayo rito. Ayan natin. Bukas din tayo ng spirit box din tayo. Kasi dun sa kabilang dulo, dun sa maingay. Palaka. No? Buhay tayo spirit box dito. At dito, sinubukan ko ulit mag-spirit box at nagbaka sakali ako na may sasagot sa mga itatanong ko. Magandang gabi. Ako nga pala si Soldier TV. May kasama ba kami rito? Ano yan? Mapapansin nyo na meron namang mga ilan-ilan na response galing sa spirit box. Kaya lang, dahil sa sobrang ingay ng lagaslas ng tubig, suntok sa buwan talaga na maintindihan kung ano yung sinasabi. Pero syempre, pinagpatuloy ko pa rin kahit mahirap at umasa pa rin ako na may makukuha akong sagot. Anong pangalan mo? Ano yan? Anong pangalan mo? Ha? Steve? Ano? Ayun mga kap, no? May sumasagot, mahirap lang intindihan dahil malakas yung alo ng tubig. At this point, nawawalan na ako ng gana na ipagpatuloy yung spirit box session dahil habang lumalalim ang gabi, patuloy din ang pagtaas at paglakas ng agos ng ilog at lalong nagiging mahirap intindihin yung mga salitang ibinubuga ng spirit box. Hindi. Anong pangalan mo? Ilang minuto pa yung lumipas, pero ganun pa rin. Wala pa rin ako nakukuhang matinong sagot
Or kung meron man, hindi ko talaga siya maintindihan dahil yun nga, malakas ang agos ng ilog at bukod doon ay talagang nakakaramdam na ako ng pagod. Naisip ko, nare-reviewin ko na lang ulit kapag nag-edit kung meron ba tayong nasagap during spirit box session. Ganon talaga eh. Hindi madali ang ghost hunting. Mamumuhunan ka talaga ng pagod at oras. Kaya tinapos ko na yung ginagawa ko at nanood na lang ako sa ginagawa ni Sir Ed. So yun mga kap, no? Reviewin na lang natin kung meron tayo nasagap. Ang hirap intindihin. Lalo na malakas din yung agos ng tubig. No? Pero hopefully may nakuha tayo. Tingnan natin. Kung wala. Gagawin. Diba? Dito, naglapag si Sir Ed ng 5 EMF meter at susubukan niya magtawag ng mga entities. Abangan natin kung may magre-react sa mga EMF meter na nakalapag. Tingnan natin kung ano nangyayari. Hindi ko alam kung anong tawag sa ritual na ginagawa ni Sir Ed. And hindi ko rin alam kung para saan yun. Basta ang tumatakbo lang sa isip ko, sana may mag-react sa mga EMF meter. Or kung hindi man, sana may mangyari na kakaiba. Gusto ko rin kasi sana makakita ng mga nakakamiss na pangyayari. At isa pa, ayaw din naman namin na umuwi kaming lahat na zero sa gabing to. Pumitik yung banda doon. Bandang amin sa akin. Ano nakapsod ko? Parang pumitik yung din. Oo, pumitik nga yun nasa bandang kanan. Habang patuloy si Sir Ed sa pakikipag-communicate at kami naman halos walang kurap na nakabang, bigla ko lang naisip na parang mas maganda kung pupunta ako sa mas malapit para sure na wala akong mamimiss kung ano man ang mangyari or kung sakaling mag-react yung mga EMF meter. Kasi sa totoo lang mga kap, sa mga sandaling yan, marami ng beses nag-react yung mga EMF meter, kaya lang dahil masyadong mga malayo yung pwesto ko, hindi ko nakukuha ng video. Parang siyang frequency. Once na bawal yung spirit, wala speed of 200 seconds. Ilang minuto na ang lumipas. Akala namin, wala na talaga mangyayari at hindi na ulit magre-react ang mga EMF. Akala ko talaga hindi ko na makukuhanan ng video yung pag-react hanggang sa Yun. sunod-sunod na nag-response yung mga EMF meter. Although hindi pa rin siya pwede i-confirm as paranormal, para sa akin na wala namang ability para ma-sense yung mga entity sa paligid. Nakaka-miss yun at fulfilling yung mga nangyari. Kumbaga, nakita ko na yung gusto ko makita at yun yung mag-react yung mga EMF meter. Para sa akin, panalo na yung gabing yun. Kumbaga, hindi na kami zero. Sarada na size up na dito. Ano yun? Kaluluwa ng namatay or namatay? Kaluluwa ng namulo. Pero may elementals or Elementals pero hindi present. mas ano yung mga nalunod? Oo, nalunod dahil kapabayaan. Kapabayaan. Walang connection yung elementals sa pagkalunod nila. Pero nandyan sila. Nandyan sila, meron. Pero
hindi sila responsible. Doon sa pagkamatay. Otherwise, kasi kung responsible itong mga elementals na yan, magre-respond siya, mag-explain ang side nila. Kasi una, kasi may reason kung bakit nila gagawin yun, di ba? yes, kung ikaw ay nag-invade sa kanilang territory, or nalaban po yung kanilang rules, pwede ka nilang saktan. Pero kung wala ka namang ginagawa, hindi ka naman so, kaya nga, Sa katapusan ng investigasyon namin, isa lang ang sigurado, at yun ay yung uuwi kaming masaya dahil kahit papano naman, hindi man solid yung evidence na nakalap namin, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama sa napakagandang lugar kagaya nitong Bacas River. Maaring para sa iba boring yung nangyari sa amin dahil walang nakitang multo or anumang nakakamangha sa video namin. Pero ganun talaga ang ghost hunting. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Yun mga kapang gusto din namin na matutunan nyo. Yung i-enjoy yung mismong proseso ng investigation at hindi lang nakabase sa kung ano yung resulta. Si Sir Bungo, si Sir Black Sheep at si Sir Ed, alam ko masaya din sila sa naging resulta ng lakad namin. Siyempre, alam ko na masaya rin si Sir Lance. Masaya kami nakasama ka, Sir. Gusto ka pa sana namin makasama physically, pero wala kaming magagawa. Wala kaming panama sa gusto na nasa itaas. Pero alam namin, nandiyan ka lang, nakamasid. Hanggang sa muli, Sir Lance.